kalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw at sa ulog karon nga adlaw, Domingo. Unya, human sa unang pagkabanhaw ang Ebanghelyo nagpresentar kang Hesus na siya ang pan sa kinabuhi. Busa siya nag-awhag kanatong tanan nga mo dawat kaniya diha santo sa misa o mahimo kitang miliwat kaniya kay ang atong kaon makahimo kanato sama kaniya kay siya ang atong pagkaon. Ang kaupat ka Domingo may tungod sa si Jesus gipailan ni San Juan na apostol nga siya ang maayong magbalantay. Usa ang may magbalantay andam mo sakripisyo alang siyang panon. Siya muuna sa panon o paghatag direksyon maayo alang siyang kaugmaon sa iyang panon. Niya karon Dominguhay kalang Domingo sa pagkabanhaw mo ang gitawag kinigikan sa chapter 13 to chapter 18, the first part of chapter 18, gitawag siya sa farewell discourse. Kaya itong dito sa kanabang una, di kanong Domingo at tulong Domingo, at bang the bread of life discourse. Ang kining karong adlaw Domingo ha, anang farewell discourse ni Jesus o ang iyang pagstorya sa pamilyang bilin. Karami daw sa ato kasatian kang naay mga ato matiguang nga murag naay mga pabilin bilin usabot naka-sense na siya nga aduna hapit na ang iyang kamatayon. Usa man gani nga daghay mga istorya. Usbong ko kasantian kadto kanang dala ko og kanang durian nga sa breed nga klase nga mura siyang taro kadako, juicy nga jackfruit. Busa akong gitanom ang liso, kung tubo siya. Kutubo na sa kubinto, akong tagaan para mo sanay ang mao nga klase sa nangka. Unya, doon ay usak ka tao sa kadlaw ni ana, nga yutaan, biduol na ko, dito, bisita siya. Ngayon ko, dako man yung kayutaan, pagpalit, o pagdala. O kining sidling sa klase sa nangka. Mingon siya, ay padre, di naman ko makakauni anak. Dili na para na sa iyong mga apo. Murag luya siya sa pagkasulti niya na, di na ko kauni anak. Unya katulog adlaw, namatay siya gihat-atak. So, murag yung mga makasensa nga doon na yung mga timailhan. Panyatag ng bata bitaw sa airport nga nag-goodbye sa iyong amahan, pabalik sa gawas, trabaho. Kita nimo ang naong sa bata na igo sa kamera nga murag minghoy. Murag katapusan niya nga hag sa iyang amahan. Unya, gidasmagan sa sakyanan. Itong Fortuner, masa namatay ang bata. So, dagay mga tuilhan sa kanong sa akong kasatian, usbong ko, kasatian ako sa usa ka parokya nga nasayan ko. Magbisa ko sa funeral mass. Makapunta ko dito, ang tanan nga nanimba dito, naka-pink in color sa ilang salina, ang sapatos pink. Unya, tanaw ako sa lungon, pink sab. Tanaw na ako, hapit ko sa minatay na asod sa lungon, naka-pink ang gisulob, ang sapatos pink. Tanan, pink tanan. Unya, katumukuyog dito sa kanabang paingon sementeryo, naka-pink ang tanan. Ug doon na sa style sa murag sinulog style nga kanang abanti usa kay steps, unya 2 steps backward, dugay miabot labi nakainit sa panahon, dugay miabot kay mo may kano man tuman nila kay mo na tugon sa ilang inahan nga mamatay ko ang akong sulob tanan underwear ang tanan from kanang head to foot nga tanan pink in color. Ang tanan mo kuyog sa punar sa akong paglubong kinahanglan naka-pink, ang pasaan naka-pink og damit. So muna, nangutan ako, anong pink man ang tanan? Ang motif sa altar, pink tanan. Yung sa ako rin nakalahi og sulob, kay violet na ako og sulob, isip sa bisa minatay. Ingon tong usa ka anak, padli mo man itugod sa among mama, ni kamatay niya, ang kanang tanan sulobon, pink. Kay mo, paborito niya nga color, kining pink. Hindi niya makasupak ng padli, kasi mahimat yun gani, padli, hindi niya makasupak, kung may tugon. So dako ato respeto sa panuguntugon sa atong ginikanan labi ng himatyon. Unya kanabang sa diha na usa ka
bana nga himatyon ha, ingon ang bana nga kanang isang ato sa asawa kanang han mamatay kay karong gabi na ayaw ba ibaligya ng yuta sa likod sa balay ha? Ingon ang asawa nga di lagi oy sabi mo baligya di man ato mo gani ayaw ibaligya kay di na ato nya si Jesus kaning chapter 13 hangtod sa chapter 18 the first part of chapter 18 kanang gitawag siya farewell discourse panugon-tugon niya di ba kun ang usa ka inahan mo adto sa gawas ingon mga anak pagbinutan ka mo ha ayaw mo mag-away mo na mga tugon-tugon niya si Jesus ang tugon nitabo diha sa una diha sa katapusang panihapon ang iyang tugon ang kini nga tugon is not a request it's a mandate mo daw na Monday Thursday sa ulogon sa ulog ang iyang pagpahinuna sa Santos sa Misa Eucharistia panugon-tugon niya karang siya paghigugmaay ka mo it's not a request it's a mandate mandatos an order paghigugmaay ka mo sama sa paghigugma kaninyo mo nang iyang tugon sa mga himatyon siguro na Ginoo yung hapit na mabot ang panahon madiin iyang itugon sa mga tinun-an dili kon sa sama sa ginikanan nga kanabangan manugon-tugon unya ang ibilin niya ang kabtangan nga bahin-bahinon sa mga anak. Si Jesus wala mong bilang kabtangan alang sa mga tinun-an kundi usa ka sugo nga paghigugma sa usag-usa sama sa paghigugma kaninyo. At one time this story must be familiar to you. Usa ka amahan himatyon iyang ipatawag ang tulo niya ka anak. Ang iyang kabuguangan doktor, ay kaduha engineer, ikatulo ay natapos farmer. Usa nga nasa ditbid niya ang tulo isa ikaw kay doktor man ka ang ibilin ko kaninyo kanimo 5 million di pa ang doktor ikaw kay engineer man ka ang ako ibilin nimo 3 million o ikaw anak ko man kay natapos ng kamanghuran yun siya kanang 500 ra ang ibilin kanimo di akang kamanghuran tay diri na pwede murag unfair man na si ako, si kuya, 5 million. Doktor pa siya, 5 million. Yan ako magawa nga, engineer, 3 million. Unfair kayo kasi ako, 500 ra yung ibilin ako. Di mo na unfair anak. Kaya karang ibilin ko ninyo, utang mo na nga bayran sa iyong maguwang doktor, 5 million, ikaduha, engineer, utang na ako nga bayran niya sa 3 million. Ikaw, ang bayran na 500. Mura to. Ano yung paabot? Kan joke lang. Kasi so sa dihan kanang wa pa siya mamatay, iyang tugon dito. It happened on that evening sa iyang ilang panihapon, katapusang panihapon nga pagigugmaay kamo. Sama sa pagigugma kaninyo sa iyang pag kanang install sa Eucharistia, buhata kini aron paghandom kanako. Mao diha. So, ang iyang tugon, dili kung material nga ato, nga bahinon, kung dili ang buhat, may pabuhat, kanato ang pahigugma. Lisod ba yan, ang pahigugma? Mingon si San Pablo sa iyang ikanang sulat sa Corinto, kung ikaw nahigugma, buhata ang labing maayo sa imong gigugma. If you love that person, do what is best for that person you love. Una, applicable na labi na sa mga magtiayon. Kung ikaw, bana na higugma sa iyong asawa, buhata, unsay labing makaayo sa iyong asawa. Kung ikaw asawa, kung ikaw na higugma sa iyong bana, buhata, unsay pinaka-the best para sa imong bana. Kaya doing what is best for the other, muna ang gugma, agi sangyaw ni San Pablo. Si Jesus, atong pasultihon sa Ebanghelyo sa San Juan, kanang kung ikaw na higugma, magpakamatay ka alang sa imong gigugma, meaning sacrifice para sa tao na imong gigugma. Ang Ginoo nagpakamatay tungod ug alang kanato ngayang gigugma, nga gugma ni masabtan sa tao. It's a foolish, a crazy love. Para nato standard nato pero muna ang pinakadako nga ekspresyon sa gugma ni Jesus alang sa iyang katawhan nga iyang gigugma because
You are mine. You are mine. Kamu, akong katauhan matod pa sa covenant. Since you are mine, you are under my protection. You belong to me. Marami ang kanta bitaw nga, I live for your love. I live for your love every minute. I live for your love. Paborito man ako na. Itong ulitaw pa ko. Unya, kanang Jesus died for us. Nagpakamatay siya. Alang kanato ngayang gigugma. Muna ang labing nakong gugma. Ikahatag sa usang katao. Gugma sa iyong higala. Ang magpakamatay alang sa iyong gigugma. Kitang tanan gigugma sa Dios. Bumitaw na ang kamatayon. That is the highest expression of love ni Jesus. Alang kanato. Ipakita niya, unsa kanako ang iyang gugma. Busa mungutana kita, sumala sa mo, Lord, who am I that you should love me? Kinsa man ako nga imo kong higugmaan pag-ayo. Pero kining gugma, tugon sa Ginoo. Dili kun butang ang masunod nato kuning gugma. Kaya ang gugma para sa Ginoo, gugma nga maluyon. Kaya mo ka higugma ka sa Ginoo apan wa kay kaluoy sa banda, is not gugma. Bakakon pa. Yung panisan Juan sa iyang sulat. Kunya, ang pagpangalagad nga dunay gugma. Kanang sa imong pagalagad, put the flavor of love. Kaya di tanan pagalagad, dunay gugma. Kung magalagad ka, kinahanglan dunay gugma. Aron ang imong pagalagad, mula hutay ka. Di ka magpinta, kung sa'yo nabuhat, kundi ang imo lang nga buhata lang. Sumala sa kusugo sa Dios kanimo nga ikaw nagalagad tungod sa gugma. Muna buhata kini sa akong handumanan matupad ni Kristo sa katapusang panihapon. Gugma diha sa pagtabang sa nanginahanglan. Muna ang gugma. Usahay malabay ko diha na kung wala ko'y sinsilyo kanang hingi ng usa ka bigar diha. Malabay lang ko kayo ako'y sinsilyo. Ang pinakanako na ako hatag 100. Pero konsensya gihapon ko, kani 100 ang kwarta lang, ibutang sa nimo ang 1,000, na may palito nimo medisina. Konsensya gihapon ko, muna ang gugma, as much as this, nga gugma. Ang pag-alagad ba, inguna niya ni kadako ang pag-alagad, compare sa gugma ni Kristo kanato, nga daw-adlaw kita nakatagaan sa atong mga grasya nga kinahanglan, layo ra. Dili makumpara ang atong paghatag at soban sa paghatag ni Kristo sa iyang kinabuhi alang kanato. Dili paigo ikumpara ang atong paggugma, pahigugma sa uban, ikumpara sa gugma ni Kristo alang kanato. Sa adlaw-adlaw nato panginahanglan kita iyang gitagaan. Busa ang tugon paghigugma ay kamo. Kanabang kanuna ko i-sample sa kanang sa kasal nga kanang kanta bitaw nga primero pa sa tuig sa kaminyoon, please don't let this feeling end. Di ba nakikanta niya sa Ice Castle nga sa Lida? Unya, pinakatuig, mingo na, please release me, let me go, for I don't love you, animal. Dili anymore, animal na. Dili unta na may tabo sa kinabuhi sa magtiayon, damor nga magkadugay, damor nga tumitibay. Pag tumatagal, tumitibay. Magbalig-on ang gugma sa bana o asawa. Muna ang mandate ni Kristo, pagigugma ay buhata kini sa paghandom kanako. Ato pamalandong kini sa atong kinabuhi, kung unsa kanako atong gugma bao sa gugma sa Dios alang kanato palihog manindog diha sa atong hiniusang pagpadayag sa atong pagtuo.